Meron ka bang kilalang PWD dahil sa visual disability? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga haka-haka or maling paniniwala about sa mga PWD na may visual disability. Tara, let's discuss. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang PWD? Ang PWD or yung persons with disabilities na ayon sa batas ay sila yung mga individual na may pangmatagalan ng physical, mental, intellectual, or sensory impairments na maaring makasagabal sa kanilang ganap at epektibong pakikilahok sa lipunan sa pantay na batayan sa iba. Kaya merong batas na ginawa para sa kanila. Ito yung Republic Act No. 7277 or Magna Carta for Persons with Disabilities. Ito ay isang batas na naglalayong itaguyod ang karapatan, dignidad at pantay na oportunidad ng mga taong may kapansanan or PWD sa Pilipinas. Mahalaga ito para maalis ang diskriminasyon at magkaroon ng mas malawak na pag-unawa at respeto para sa kanila. Sa ilalim ng Magna Carta ay binibigyan sila ng proteksyon against discrimination at access sa edukasyon, trabaho at serbisyong pangkalusugan. At iba pang mga benepisyo tulad ng 20% discount sa transportation at mga gamot. Layunin ng batas na maging inklusibo at makatarungan ang lipunan para sa lahat anuman ang kanilang kalagayan. Ano naman ang visual disability? Ito ay isang kapansanan na kung saan limitado or lubos nang wala ng kakayahan na makakita ang isang tao. Kahit pa ito ay salaminan, operahan, o di kaya ay gamutin. Pero hindi lahat ng malabo ang paningin ay pasok sa qualification para masabing PWD for visual disability. At may video na ako nagawa para malaman kung sino-sino ba ang mga qualified para makakuha ng PWD ID for visual disability na pwede nyo nang panoorin. So ano nga ba yung mga iba't ibang maling paniniwala natin about sa mga may visual disability? Isa sa mga maling paniniwala na alam natin ay hindi kayang magtrabaho ng mga bulag. Mali po ito. Dahil maraming visually impaired na tao ay may kakayahang magtrabaho lalo na sa larangan ng IT, customer service, sa pagtuturo, at maging sa music at arts. Maraming visually disabled ang matatalino, masisipag at willing magtrabaho. Hindi ibig sabihin na wala na silang nakikita ay hindi na sila makakapagtrabaho. Kailangan lamang nila ng tamang suporta at access sa teknolohiya. Kaya ayon sa batas, ang mga employers ay dapat walang diskriminasyon sa pag-hire, sa pag-promote, even sa pagtanggal sa kanila base lamang sa kanilang disability. At dapat mabigyan sila ng patas na oportunidad basta pasok sila sa qualification ng ina-applyan nilang trabaho. Ang isa pang maling paniniwala ay ang mga may visual disability daw ay laging umaasa at nakadepende sa iba. Bagamat may mga sitwasyon na mangangailangan talaga sila ng tulong, marami sa kanila ang independent at kayang-kaya ang pang-araw-araw na gawain kahit limitado ang kanilang paningin. Marami sa mga visual impaired na tao ay gumagamit ng cane o di kaya guide dogs para makapaglakbay sila mag-isa. Ang iba naman sa kanila ay gumagamit ng teknolohiya tulad ng mga screen readers at GPS navigation app para mas mapadali ang kanilang buhay. May mga visually impaired na nagagawa naman ng matagumpay yung mga iba't ibang aktibidad na madalas nating iniisip na mahirap para sa kanila. Tulad ng pagluluto, pagbabasa gamit ang braille, o di kaya yung pagtatrabaho sa opisina gamit yung mga computer softwares na dinisenyo para sa kanila. Ang mahalaga ay yung pagkakaroon nila ng tamang kagamitan,
training at suporta mula sa kanilang kapaligiran. Ang isa pang maling paniniwala ay dahil daw wala na silang nakikita, ay wala na rin silang kinabukasan. Ito ang pinakamali at pinakamalungkot na maling paniniwala sa kanila. Dahil marami sa mga visually impaired na mga tao ay nagiging matagumpay sa kanilang mga buhay. Sa totoo lang, may mga visually impaired na atleta, abogado, negosyante at marami pang iba. Ang mga visually impaired ay may kakayahang magtagumpay sa iba't ibang larangan. Basta mabigyan sila ng tamang edukasyon, training at suporta mula sa lipunan. At ang mga tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang limitasyon ay hindi nasa kanilang kapansanan kundi nasa ating pananaw at suporta sa kanila. Pag-usapan naman natin ang ilang paraan kung paano tayo makakatulong sa kanila. Una ay dapat tanggalin natin ang stigma. Ang stigma ay nagmumula sa kawalan ng tamang impormasyon about sa mga taong may visual disability. Mahalagang itigil natin yung paggamit ng mga negatibong salita at paniniwala na hindi sila magtatagumpay. Mag-umpisa tayo sa pakikitungo sa kanila bilang kapantay at may kakayahan. At ipaalam natin sa iba na meron silang kakayahan at pwedeng magtagumpay. Sa ganitong paraan ay mawawala ang maling akala at diskriminasyon na madalas nilang nararamdaman. Pangalawa ay dapat magbigay tayo sa kanila ng suporta. Maraming organisasyon ang nagbibigay ng resources, training at pagkakataon para sa mga visually impaired. Tulad ng Resources for the Blind Incorporated, Philippine Blind Union, Parent Advocates for Visually Impaired Children, at maging ang Philippine Academy of Ophthalmology na nagbibigay ng outreach programs para sa mga visually impaired na individual. Maaari nating suportahan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, pagvo-volunteer, or simpleng pagkakalat ng mga impormasyon ng kanilang mga layunin. Ang bawat maliit na aksyon ay malaking tulong na para sa kanila para magpatuloy sa kanilang misyon. Ito ay para mas gawing produktibo at masaya ang buhay ng mga may visually impairment. And lastly ay ang pagbibigay sa kanila ng accessibility. Siguraduhin na meron silang access at impormasyon sa pampublikong lugar. Ang pagkakaroon ng accessible na infrastructures tulad ng ramps, tactile pavements, audio signal sa mga pedestrian crossing ay malaking tulong para sa mga visually impaired. Bukod dito, ang paggamit ng teknolohiyang magpapadali ng access sa information tulad ng screen readers or yung mga braille materials ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maging independent. Responsibilidad natin bilang komunidad na tiyakin na walang sino man ang maiiwan dahil lang walang accessibility. Ang mga visually impaired ay meron ding karapatan at mga pangarap. At responsibilidad din natin na gawing inklusibo ang lipunan. Ang pagiging inklusibo ay nangangahulugan ng pagtanggap ng pagkakaiba-iba at pagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. Mag-umpisa tayo sa mga simpleng aksyon lamang tulad ng pagkakalat ng tamang impormasyon, pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan, at pagtulak ng polisiya na magpapabuti ng kanilang mga kalagayan. Sama-sama nating gawing lipunan ang Pilipinas na may tunay na malasakit at pagkakapantay-pantay. That's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga haka-haka about sa mga visually impaired na individual. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.